Badi panoorin natin ito. Now without any context sa kung what in the hell ang inyong napanood ay pag tinanong ka kung para saan ang patalastas na ito ay ano ang pinakaunang papasok sa iyong isipan. No idea? Well, let's break it down. Simulan natin sa opening scene. Dito makikita natin ang ilang mga Teletubbies, mga lalaki na nagbibihis babae at ilang babae na nagbibihis naman ng panlalaki. Outer space din ang scene and I assume na sila yung mga tao sa video, yung mga alien. Dito ay may payat, mataba, skin color na black at skin color na white to promote siguro body ng quote-unquote diversity. Hotdog! With a colorful background na may colorful na mga damit. Makikita rin natin sa video ang mga katagang Live Vivid, Delete Ordinary at Break Molds. For me, it's shouting a statement na tipong hoy, break the norm, maging woke ka, explore yourselves, be part of us, change your identity. Sayang naman kasi yung additional privilege. Tapos sa dulo ay copy nating sabay labas ng katagang Jaguar. So, ngayong na-breakdown na natin ay ano sa tingin ninyo ang ini-endorso ng patalastas na ito? Promotion ba ito ng gender equality, fashion accessories, luxury brand, lipstick, or kung ano man? And sadly, if you are leaning body towards sa mga nabanggit ko, ay boy, oh boy, you are 101% dead wrong. Dahil ganito ang mangyayari sa isang car company pag pinasok ito ng woke community. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. But believe it or not, ay ang ad na ito ay para sa isang car brand na kung tawagin ay Jaguar. Luxury car brand body na ang mismong car na pinopromote ay parang yung mga natitirang brain cells ko after ko itong napanood. Biglang nawala. Kaunti at mabilis na backstory lang. Ang car brand na ito ay isang sports car at luxury vehicle brand na konektado rin sa pamilyar na siguro ang ilan. Ang kotse na kung tawagin ay Range Rover. Ang Jaguar din ay isang British luxury vehicle brand with almost 100 years of experience sa vehicle manufacturing industry. And to give you a little context kung paano nila na-establish ang pangalang Jaguar ay panoorin natin ang ilang advertisement na kanilang ginawa through the years, malalitrato or in this case ay mga video bago ang sakuna. Have you ever noticed how in Hollywood movies all the villains are played by Brits? Maybe we just sound right. Good evening, sir. Thank you, Mary. We're more focused, more precise. We're always one step ahead. And we're obsessed by power. And we all drive Jaguars. Oh, yes. It's good to be bad. Never stop achieving.
Jaguar. We create cars so distinct, so instinct. They are as alive as we are. Jaguar, how alive are you? Ang ganda ba di ano? Heart-pumping, fast-paced, na kahit wala kang alam o hindi ka interesado sa kotse, mapapaisip kang pangarapin ang magka-Jaguar. You see, ang British car company na ito ay noon ay nakikipagsabayan sa mga well-known luxury car brand tulad ng Lexus, BMW, Audi, Mercedes, etc. Pero in recent years ay nakaramdam sila ng sobrang babang sales. Kada taon ay pababa ito ng pababa kumpara sa mga luxury brand na aking nabanggit. Borderline, kailangan na nila na mag-file ng bankruptcy. At syempre, kung isa ka sa mga head ng marketing department ng kumpanya, ay to keep your job ay kailangan mong gumawa ng paraan upang maging relevant at tangkilikin ulit ang iyong mga produkto. And boy, oh boy, what a mess. Good evening. I have an update for you on the woke scandal at Jaguar after this controversial rebrand. Another company is going woke. You know what they say, if you're in a hole, stop digging. Well, following their disastrous new advertising campaign, it would seem the management of car giant Jaguar have dug a hole so deep they can almost see the Earth's crust. Ang kanilang magiging hakbang para sa darating na 2025 ay maging full-blown electric car company. Kasabay nito ay naisipan din nilang baguhin ang kanilang mismong logo na hindi naman nabago sa car industry. Andyan ang Kia na may before and after na logo, Nissan na may before and after, at heto naman ang Jaguar, before. And pinalitan nila ang matikas na font ng isang font na parang ginawa sa free trial ng application na Canva. Tinanggal din nila ang maangas na Jaguar na kanilang logo at papalitan ng monogram ng letrang J at letrang R. Ang dating maangas at mabangis na Jaguar ay literal na naging pusi na lang. Ang rebranding na ito, buddy, ay pinost nila sa iba't ibang social media platform at kitang-kita mo ang sentimiento ng mga taong nakapanood with over 10,000 haha reacts, 2,000 angry reacts at biruin mo na wala man lang 1% ang nag-heart react sa kanilang rebranding video. Ganoon din dito sa YouTube na naka-disable ang dislike button. And y'all probably, buddy, already know why. Basically, to sum it all up ay ang 100 years of experience at heritage ng pangalang Jaguar ay nasira lang ng isang 30 seconds woke promotional ad campaign. Tinalikuran nila ang kanilang core customers, yung mga mayayaman, mga businessman at car enthusiast para mag-push ng agenda. At kitang-kita mo, buddy, ang reaksyon ng mga tao sa social media na ayaw nilang mag-live vividly. Ayaw nilang i-delete ang ordinary. At higit sa lahat ay ayaw nila na i-break ang mold. Ngayon, tulad nga ng nabanggit, dahil well-known luxury brand car ito, ay may ilang mga prominenteng tao ang nagbigay ng saloobin sa rebranding na ito ng Jaguar. Tulad na lamang ni Elon Musk na naguluhan din at sinabing, "Do you sell cars?" Sabay reply naman ng Jaguar at sinabing, "Yes, we'd love to show you. Join us for a kappa in Miami on 2nd December. Warmest regards, Jaguar." Ganoon din si Andrew Tate na sinabing, "This is gay, bullshit. I have 76 cars, I do not own a Jag, and now I will never will." At marami pang ibang personalities na too sensitive para sabihin ko pa dito sa video.
Now, let's dive deep, buddy. Marapat lang siguro nating malaman kung sino nga ba ang tao na nasa marketing department ng Jaguar, kung sino ang nag-approve ng budget, kaninong ideya at kaninong visuals ito para pirmahan at bigyan ng go signal ang gagawing rebranding. Well, sabay-sabay nating kilalanin si Santino Pietro Santi na earlier this year ay naging marketing director ng Jaguar. And looking at this speech, buddy, without saying a word, with that, yung kung anuman yung nasa gitnang bahagi ng kanyang dibdib ay alam na. Pero sa speech ay sinabi niyang, "We live in a time where the fight for equality feels harder than ever. And around the globe, we are seeing progress threatened, freedoms questioned, and our rights rolled back. But that is why tonight matters. Each one of you in this room is a testament to resilience and courage. And you remind us that our strength is in our individuality and that no one should be forced to hide who they truly are." And if it's not yet obvious, buddy, I guess kabilang at parte po siya ng LGBTQ 1000 plus. Heto nga siya at ang kanyang boyfriend na loud and proud na ipinost ang kanilang litrato sa social media. At matapos nga siyang kuning marketing head ay makikita natin ang unti-unting pagbagsak sa pinakamababa ang shares ng Tata Motors kung saan under ang Jaguar. Now, if you think of it, buddy, na napakarong timing ng advertisement na ito dahil ang isa sa pinakabumibili ng kanilang mga sasakyan, yung dun sa USA, ay alam na siguro natin na unti-unti ng tinatalikuran ang ganitong ideology. Sa pagluklok kasi ng kanilang bagong presidente na si Donald Trump ay iga niya ay the left-wing gender insanity being pushed on our children is an act of child abuse. Very simple. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. My Department of Education will inform states and school districts that if any teacher or school official suggests to a child that they could be trapped in the wrong body, they will be faced with severe consequences, including potential civil rights violations for sex discrimination. We will promote positive education about the nuclear family, the roles of mothers and fathers, and celebrating rather than erasing the things that make men and women different and unique. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female. Ibaban daw niya ito sa mga paaralan upang malayo ang mga bata sa mga ganitong turo. Hindi lang yan dahil ika pa ni Trump ay You know what woke means? It means you're a loser. Everything woke. Everything woke. It's true. Everything woke turns to shit, okay? It's true. It's true. Look at what's happening. tulad na lang yung kung ano yung nangyari sa Olympics. Pati na rin yung nangyari sa alak na kung tawagin ay Bud Light na matapos nilang kumuha ng endorser na parte ng LGBT ay yung mga maton at matitikas nilang customer ay Go woke, go broke! At hindi na tayo lalayo pa dito mismo sa Pilipinas. Remember Aura? Teen actor Aura Biguela and 7 others have been formally charged in court for the incident that occurred at a bar last Thursday in Poblacion, Makati City. Now imagine na kung yung Red Horse na from this Sarap. Bagang sarap.
ay singlakas ng tama. Panalo. Tapos kukuha sila ng LGBTQ endorser, ay ano kaya ang mangyayari sa kanilang company? I don't know. Pati na rin yung priority lane ng LTO para sa mga LGBT. Now, what if? Paano kaya kung ang lahat ng ito ay isa lamang bait? Paano kung maglabas sila ng panibagong ad kung saan papasok yung Jaguar at kakagatin isa-isa yung mga taong nakaupo? Tapos ang pinakamensahe, ayaw nila na maging part pa ng LGBT, tulad na lamang ng ginawa ng Toyota na hindi na daw sila muling magi-sponsor ng kahit na anong event tungkol sa LGBT. Buddy, it would probably the biggest marketing strategy in history. And not to mention si Pura Luka. At syempre, makakalimutan ko ba yung viral na viral noon na si Jude Bacalso. And that's it for today's video. Maraming salamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.